Magandang umaga sa inyong lahat. Nakikita ko na si Ginong Bennett ang susunod sa akin sa Siam. Naraan at 8, hindi ko pa masasabi tungkol dyan. Ako ang tagapagsalita. Mahilig akong magsalita, kaya Susubukan kong bantayan ng oras. Kaya magandang umaga. Karangalan para sa akin na narito at makasama sa entablado ang maraming makapangyarihang tinig. Lahat ng tumutulong humubog sa mahahalagang usapan tungkol sa kinabukasan ng ating rehiyon sa bansang ito. Sa nakaraang taon, marami ang nakakilala sa akin bilang tagapagsalita ng IDF. Kadalasan ay may asul na background, hindi pula. Unti-unti ko na ring nasasanayan ito. Madalas, naroon ako upang magbahagi ng mga bagong kaganapan. Pero ngayon, gusto ko magbahagi ng mas personal na bagay. Ang pananaw ko kung nasaan tayo ngayon at kung bakit, pagkatapos ng lahat ng ating nasaksihan, ako ay talagang positibo. Bago ang tungkuling ito, 4 na taon akong naging pinuno ng International Cooperation Division sa IDF. Literal, ako ang naging foreign minister ng militar. Kaya naman, ito ay isang dramatiko at mahalagang panahon sa gitnang silangan. At nagkaroon ako ng pribilehiyo na maranasan ito mismo bilang kinatawan ng IDF sa mga bansang hindi ko inakalang makakausap at mapupuntahan ko. Laging itinuturing ang Israel bilang maliit na bansang napapalibutan ng mga kaaway. Parang makabagong bersyon ng biblical na pariralang isang bayang na mamumuhay mag-isa. Amlevadadiskon. Ang Israel ay maliit na bansa na nasa isang napakagulong rehiyon. Alam nyo na yan. Alam nyo, bilang mga Israeli, pinalaki kami sa isang simpleng ideya. Kami lang ang magtatanggol sa sarili namin. Nasa DNA pa rin namin ito hanggang ngayon. Malalim itong nakatanim sa kaisipan ng mga Israeli. Pero noong panahon ng Abraham Accords nang nagsimula ito, naging posible sa pamumuno ni Pangulong Trump, may kahangahangang nangyari. Saan man ako maglakbay sa gitnang silangan, sa mga bansang hindi ko inakalang mapupuntahan ko, may nakita akong bagay na ikinagulat ko. Nakita ko ang totoong paggalang sa Israel. Nakilala ko ang mga lider ng militar dito na gustong makipagtulungan. Sama-sama naming binuo ang bagong estruktura sa rehiyon, batay hindi lang sa mga banta, kundi pati sa pinagsasaluhang interes at oportunidad. Noong Mayo ng 2023, pakiramdam namin ay mas malapit na kami. Mas malapit kaysa dati na makipagkamay sa Saudi Arabia. Inanunsyo pa nila ito. At pagkatapos, nangyari ang ika-7 ng Oktubre. Mula sa pag-atake ng Hamas laban sa Israel, mabilis itong naging digmaang regional na sangkot ang Hezbollah, Houthis at Iran. Mula noong araw na yun, ang IDF ay nakikipaglaban sa 7 magkakaibang harapan. Isang buong bansa ang tumugon sa panawagan na maglingkod. Ipinakita ng digmaan skuma ang isang mahalagang bagay. Hindi lang sa hangganan ng Iran at Israel, nagtatapos ang ambisyon ng Iran. Ang mga misil, drone at mga proxy nito ay nagbabanta sa katatagan ng buong rehiyon at maging sa mga lugar na lampas pa rito. Maraming nagtatanong kung Oktubre 7 na ang katapusan ng Abraham Accords. Ngunit ang tunay na pagsubok ng Abraham Accords ay hindi kung paano ito magtatagal sa panahon ng digmaan. Ang tanong ay kung magtatagal ba ito sa panahon ng kapayapaan. At nagawa nila yon. Kasabay nito, pinaalalahanan tayo ng digmaang ito tungkol sa uri ng kaaway na ating kinakalaban. Habang tayo'y nag-uusap, ang mga sundalo natin ay lumalaban sa kaaway na nagtatago sa likod ng sibilyan, gumagawa ng lagusan sa ilalim ng bahay, at naglalagay ng pasilidad militar sa mga pamayanang sibilyan. Iyan ang laban na hinaharap natin. At sa kabila ng lahat ng ito, nananatili silang tapat sa pagkilos ng may katumpakan at sa mga pagpapahalagang bumubuo sa IDF. Itinuturing ng kaaway na kahinaan ang ating mga pagpapahalaga. Nakikita natin ang mga ito bilang lakas. Sa loob ng 2.5 taon bilang tagapagsalita ng IDF, nasaksihan ko ang pambihirang bagay. Sa gitna ng kampanyang ito na walang kapantay, nakita ko kung paano mabilis na nakaangkop ang ating bansa nang higit pa sa inaasahan ng kahit sino. Nakita ko ang inobasyon sa labanan, katatagan sa tahanan,
at mga batang sundalong nakakahanap ng solusyon sa tila imposibleng hamon. Sa halos 3 taon, ipinagtanggol ng IDF ang Israel sa 7 larangan, sa lupa, sa dagat, sa impapawid, at sa loob ng sariling bayan. Sa loob ng sariling bayan. Ang nakaraang 3 taon ay nagpapatunay na hindi laki ang basehan ng ating lakas. Ang ating mga tao ang siyang nagtakda. Sa nakalipas na 1 taon, madalas akong bumisita sa mga sundalo sa mga aktibong labanan. Nakikipagkita sa mga sibilyan sa loob ng bansa at nakikipag-usap sa media. Kamakailan lang, isang batang babaeng combat photographer mula sa aking unit, 19 na taong gulang, ang nagsasagawa ng kanyang misyon sa katimugang Lebanon, kasama ang ating mga puwersa at nagdodokumento ng mga makasaysayang operasyon ng IDF. Bitbit niya ang 2 marahil sa pinakamahalagang kagamitan sa panahon ngayon, isang baril at isang kamera. Habang nasa unahan ng labanan, nasugatan siya ng sumabog na drone na pinakawalan ng mga teroristang Hezbollah. Dinalaw ko siya sa ospital at nakilala ang kanyang pamilya. Kasing edad siya ng anak kong babae na isa ring sundalo. Inaasahan kong mabibigyan ko siya ng ilang salitang pampalakas ng loob. Sa halip siya ang nagpalakas ng loob ko. Hindi siya nakatuon sa kanyang pinsala. Nakatuon siya sa kanyang misyon at kung kailan siya makakabalik sa kanyang mga kaibigan. Lumabas ako ng kwarto sa ospital. Iniisip kung gaano kalayo ang totoong digmaan sa mga kwento tungkol dito. Madami sa tao, headline lang ang nakikita. May pribilehiyo akong makitang mga tao sa likod noon. Dahil sa papel kong ito, nakilala ko ang bawat bahagi ng IDF. Mula sa mga reservist at mga sundalong lumalaban, hanggang sa mga lalaki at babaeng tahimik na gumagalaw sa likod ng mga eksena. Sa bawat operasyon, libo-libong tao ang may mabigat na responsibilidad. Tuwing nakikilala ko ang mga batang sundalo, naalala ko ang simula ng aking paglalakbay sa militar. Sumali ako sa militar, higit 30 taon na ang nakalipas sa Armored Corps. Sa loob ng 33 taon ang mga tangke ang naging tahanan ko. Karamihan ng aking karera ay ginugol sa pamumuno ng sundalo sa labanan. Noong 2006 sa panahon ng ikalawang digmaan sa Lebanon, pinamunuan ko ang mga tropa sa labanan sa Wadi Saluki, sa parehong lugar kung saan nag-ooperate na yon ang mga sundalo ng IDF. Sa labanang iyon, ako ay malubhang nasugatan. Wasak ang aking katawan, at hindi tiyak ng mga doktor kung ano ang magiging kinabukasan ko. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik ako sa mga sundalo ko. Malakay na ang ipinagbago ng IDF mula noon. Nagbago na ang mga banta at teknolohiya. Ngayon, nagbago na rin ang labanan. Pero may mga bagay na di nagbago. Pakiramdam ng responsibilidad at kahandaang tumugon kapag tinawag ng bayan. Umiral pa rin ang diwang ito sa henerasyong ito. Kamangha-mangha sila. Makikita ito, salamat. Makikita ito sa mga reservistang paulit-ulit na humaharap sa tungkulin. Madalas akong tanungin ano ang estratehiya ng IDF. Natutunan namin sa masakit na karanasan na ang pagprotekta sa aming mga tao ay hindi pwedeng mga hulugang maghintay sa susunod na pag-atake. Ang tigil putukan ay hindi ibig sabihin na babalik sa sitwasyon ng Oktubre 6. Ngayon, ang IDF ay kumikilos ng maagap, kumikilos ng may inisyatiba. Tinatanggal namin ang mga banta bago ito maging pag-atake at inaalisan ng kakayahan ng kalaban na muling magtayo. Sa bawat prente, iisang aral ang gumabay sa amin sa buong digmaang ito. Ang mga sundalo ng IDF ang nakatayo sa harapan bilang panangga sa pagitan ng kaaway at ng mamamayan ng Israel. At mananatili kami roon hanggang sa mawala ang banta na ito. Nang tinanggap ko ang papel bilang tagapagsalita ng IDF, hindi ko inasahan kung gaano karaming aspeto ng digmaan ang masasaksihan ko. Madalas akong nabibigyan ng pribilehiyong maghatid ng magagandang balita, gaya ng pagbabalik ng mga bihag sa kanilang mga pamilya, matagumpay na operasyon o pagtatapos ng operasyon. At minsan, mas mabigat ang responsibilidad. Nakatayo sa harap ng kamera matapos mawalan ng mga sundalo, ipinaabot sa pamilya at publiko
ang masakit na pangyayaring di malilimutan. Ngayong linggo, dumalo ako sa Shiva ni Teniente Coronel Dorben Shimon na napatay lamang noong nakaraang Biyernes habang pinangungunahan ng kanyang mga sundalo sa Timog, Lebanon. Nakausap ko ang kanyang asawa na isa ring opisyal sa IDF. Isang taon lang ang nakalipas, pinangalanan ni Dor ang kanyang anak na babae na si Gaia bilang pag-alala sa kanyang matalik na kaibigan si Major Guy Nisley na napatay din matapos masugatan sa labanan sa Gaza. Para sa akin, sina Guy at Dor ang nagkukwento ng kasaysayan ng Israel. Sa pagitan ni Guy at Dor, makikita mo ang isang bagay na lubos na likas sa mga Israeli. Pagkakapatiran, pananagutan at alaala na nagiging buhay. Habang binabalikan ko ang nakaraang 3 taon, alam kong magiging ibang-iba ang itsura ng bigmaang ito kung wala ang suporta ng ating mga kaibigan at kaalyado. Sa ating mga Amerikanong katuwang, sa mga sundalo, kalalakihan at kababaihan na tumayo kasama namin sa lahat ng larangan, sa lahat ng oras. Higit pa ito sa pakikipagtulungan. Dahil sa inyong suporta, naligtas kami at maraming buhay sa rehiyon. Habang buhay kaming magpapasalamat. At salamat sa inyong lahat dito sa silid na ito sa paglalakas loob ninyong magsalita sa pagsuporta ninyo sa Israel, kahit na noon at hanggang ngayon ay hindi ito laging madali. Pagkatapos ng mahigit 30 taon sa serbisyo, masasabi kong may buong kumpiyansa na ang pinakamalaking lakas ng Israel ay hindi ang kanilang mga tangke, eroplano, intelihensya o teknolohiya. Ang pinakamamalaking lakas nito ay ang mga tao nito. At kapag sa tuwing nakikita ko ang mga kabataang naglilingkod na yon, nakikita ko ang mga mukha ni na Senador, Guy, at si Shakal, ang batang combat photographer, kaya napupuno ako ng kumpiyansa. Hindi lang sa kinabukasan ng IDF, kundi pati na rin sa kinabukasan ng Israel. Maraming salamat po.